Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nanumpa na bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si dating Transportation Secretary Vince Dizon. Pinalitan ni Dizon si Manuel Bonoan sa DPWH sa gitna ng mga kontrobersya sa flood control project sa bansa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinili niya si Dizon na maging DPWH Secretary dahil sa maganda niyang performance sa Transportation Department. May karanasan na rin daw si Dizon sa public works sector. Nagpahayag na rin ng suporta ang ilang mambabatas sa pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Si Undersecretary Giovanni Lopez naman ang kapalit ni Dizon sa DOTR. Bago maging acting DOTR Secretary si Lopez, ang DOTR Undersecretary for Administration, Finance and Procurement. Nagsilbi rin siyang Chief of Staff ni dating Transportation Secretary Art Tugade mula 2020 hanggang 2022. Isa pang mainit na balita. Ipinapaaresto ng Senado ang may-ari ng construction company na hindi pa rin dumalo sa hearing ngayong umaga ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Sinunan ng mga senador na mga representative ng mga kumpanya ang ilan sa mga dumalo sa pagdinig. Anila, paano sasagutin ng mga representative ang tanong na dapat ay para sa mga may-ari ng kumpanya? Kaya raw kailangan na may-ari mismo ng construction company ang dumalo. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang contractor na si Sara Vizcaya na ikinuwento kung paano umangat ang kanilang buhay. Anya, dekada na sila na nasa construction industry. 2012 raw nang magsimula sila maging contractor sa DPWH. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. I did mention that Kabilang din sa mga tinalakay ang tungkol sa licensing at accreditation ng mga construction company. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, maaaring ituro ng mga kontraktor ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Patuloy pa rin ang pagdinig ng komite. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa updates. Dismayado ang ilang magulang dahil sa late na pag-anunsyo ng class suspension sa ilang lugar ngayong araw. Dahil lang sa T. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila, kwento ng ilang magulang, nakakagalit at nakakalungkot dahil maaga silang gumising para asikasuhin ang kanilang mga anak. Mas maganda raw sana kung aagahan ang mga announcement para hindi sila maabala at ang kanilang mga estudyante. Pasado alas 5 na ng umaga kanina nang maglabas ng class suspension ng Department of the Interior and Local Government. Magagalit kami kasi kung kailan nakapasok na ang mga tao saka sasabihin walang pasok. Siyempre, magigising kami ng maaga para mag-asikaso. Siyempre nakakalungkot ang aga-aga namin na gising para magbihis or magluto para sa mga anak. Tapos ngayon, ngayon lang nagsuspend. Wala pong pasok ngayong Lunes ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan at pasok sa opisina ng gobyerno sa NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Gayon din sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Low pressure area at hanging habagat ang nagpapaulan sa bansa ngayon pong Lunes. Namata ng pag-asa ang LPA 670 kilometers east-northeast ng Dirac, Catanduanes. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo, pero uulanin nito ang Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Ang Metro Manila, Visayas, malaking bahagi ng Central at Southern Luzon at ilang panig ng Mindanao, uulanin naman dahil sa habagat. Nakaasa naman sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa. Pero dapat pa rin maging handa sa posibleng mga local thunderstorm. Tandaan, may pagkakataong matindi ang thunderstorm na maaaring magbuhos ng maraming ulan at may kasabay na yelo o buhawi. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Rizal, Laguna at ilang panig ng Quezon Province.
Tatagal ang babala hanggang 12:43 ngayong tanghali. Naging maulan naman ang weekend sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Nagdulot pa yan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hinahang kalsadang yan sa Baras Rizal kasunod ng pag-apaw ng tubig mula sa ilalim ng isang tulay sa Barangay Santiago. Nang humupa ang tubig, matinding putik ang naiwan sa mga kalsada. Sa ilang lugar, gumamit ng lubid ang mga residente bilang gabay sa pagsuong sa baha. Apektado rin ang daloy ng trapiko dahil sa baha sa ilang kalsada sa Antipolo. Isinara naman ang kalsadang yan sa Mayoyaw, Ifugao kasunod ng pagguho ng lupa. Hindi muna pinadaraanan ng National Road mula Banawe, Mayoyaw, papuntang Aguinaldo at Sitio Aywigan sa Barangay Bato, Alatbang. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Sa Patnongon, Antique, naantala ang biyahe ng mga motorista sa Barangay Igbarawan. Humambalang kasi sa kalsada ang gumuhong lupa at ilang sanga ng puno dahil sa ulan. Nagsagawa na ng clearing operations. Kanya-kanyang salok ng tubig ang mga residente matapos pasukin ng baha ang kapilya sa Barangay Hinabuyan sa Villaba, Leyte kahapon. Binahari ng ilang kalsada at pinasok ng tubig ang ilang bahay kasunod ng malakas na ulan. Ayon kay Hughes Cooper Louis Libores, bandang hapon nang humupa ang baha. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng low pressure area, hanging habagat at localized thunderstorms. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang nag-resign na Department of Public Works and Highway Secretary na si Manuel Bonoan, suportado raw ang pagsusulong sa transparency, accountability at reforma sa dati niyang kagawaran. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Bonoan sa resignation letter niya sa Pangulo. Bago magbitiw sa pwesto, naglabas pa ng video nitong Sabado ang DPWH kung saan sinabi ni Bonoan na hindi resignation ang paraan para maresolba ang mga problema sa kagawaran. Hindi rin daw niya kinukonsinti ang anumang katiwalian sa DPWH. Sabi ng ilang kongresista, hindi sapat na mag-resign si Bonoan bilang DPWH Secretary. Kailangan daw may managot sa mga maanumalya o manong flood control projects. Dumalo si Bonoan sa pagnilig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kaugnay sa flood control projects. Sinabi ni House Infrastructure Committee Chairman Representative Terry Ridon na iimbitahan din nila si Bonoan sa pagdinig ng Kamara kaugnay rin sa flood control projects. Bago magbitiw sa pwesto, ni-reassign ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang ilang kawani ng tanggapan na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Bumuo rin siya ng komite para mag-imbestiga sa mga posibleng katiwalian. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, isang bakal na inilagay. ni-reassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni dati DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag na Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH.
Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 annual report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Escalante at Bagao pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Bagao at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng PCAB ang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng PCAB sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkabanggaan ang isang pickup at isang tinatawag na center car sa Gataran, Cagayan. Chris, kumusta mga sakay niyan? Rapi, 13 tao ang sugatan sa banggaan sa Barangay Lapogan. Kabilang dyan ang driver ng center car at ang kanyang 12 pasahero na pawang mga estudyante. Ginagamit bilang pampublikong transportasyon doon ang tinatawag nilang center car o motorsiklo na may katawan ng parang pampasaherong jeep. Nabigyan naman ng paunang lunas ang mga biktima ng rumesponding rescuer. Patuloy pang investigasyon sa insidente at pag-uusap ng mga sangkot. 6 naman ang sugatan na bumagsak ang covered tent o canopy ng stage sa Peñaranda Park sa Legazpi, Albay. Ayon sa pulisya, hindi kinaya ng canopy ang naipong tubig sa tarapal na bubong kasunod ng malakas na pag-ulan nitong Sabado. Nang oras na yon, tinatayang may 40 estudyante ang nagpa-practice ng sayaw sa stage. 6 sa kanila ang sugatan at dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ang insidente. Biglang tumalon ang driver na yan palabas mula sa minamaneho niyang dump truck sa Mabitak, Laguna. Ang truck dumiretso at sumalpok sa isang fruit stand at sa isang bahay. Dead on the spot ang lola na may-ari ng tindahan. Sugatan naman ang manugang at 2 niyang apo. Sumakay ang driver ng truck sa kasunod na truck at tumakas. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang dump truck na may kargang graba. Nagpapagaling sa ospital ang mga sugatang kaanak ng nasawing biktima. Nakipag-ugnayan ng may-ari ng truck sa pulisya. Patay sa engkwentro sa pulis ang isang lalaking namaril daw sa kanyang kapitbahay at sariling pamangkin sa Santa Rosa, Laguna. Ang suspect posibleng nagawa raw ang krimen nang mabalitang ibabalik siya sa rehab. Balitang hatid ni Katrina Son. Sa cellphone video na ito na ipinakita ng mga otoridad sa GMA Integrated News Team, makikita ang mga pulis na nakikipagbarilan habang isang dugoang lalaki ang nakahandusay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa sospek na nakakubli sa likod ng isang puno. Tuloy-tuloy ang barilan hanggang nakalapit na ang mga pulis. Ang lalaking nakahandusay ay kapitbahay ng 65 taong gulang na sospek. Batay sa paunang investigasyon, inabangan daw siya ng sospek. Una raw binaril ng sospek ang kanyang pamangkin na 52 taong gulang na umaawat noon. Dead on the spot ang pamangkin. Pagdating nga dito dun sa may kanto, inabutan kagad nila yung suspect na may armado. Mapansin nyo, siya una nagpaputok doon sa patrollers natin. Naitakbo sa ospital ang sospek at ang biktimang kapitbahay, pero parehong binawian ng buhay. Sa ibinigay na impormasyon sa mga pulis, dati na raw na pumasok sa drug rehabilitation ang sospek. Mula noon, nagkaroon na raw ng di pagkakaintindihan ang sospek at ang mga biktima. Ang tinitingnan nga namin yung old grudge, yung dati nang may alitan yung magkapitbahay nga. Unang nabaril yung pamangkin kasi yun yung unang umawat. Paglabas niya, inawat siya, yun ang unang niyang pinagdiskitahan. Hindi naman lubos akalain ng anak ng sospek na magagawa ng ama ang ganitong pamamaril. Hindi rin daw niya alam kung saan nito nakuha ang baril. Nakausap pa raw niya ng ama at sinabi nito na nabalitaan daw nito na kukunin daw muli siya at dadalhin sa rehab. Maaring ito raw ang dahilan kung bakit nagawa ito ng ama.
Kasi yung sa pinsan ko naman po, meron silang alitan. Parang tinitrigger niya si Papa na kunyari may kusap siya sa cellphone na lagi yung sinasabi na dapat yung mga addict na yan, pinapatay yan, gano'n. Pero wala naman parang kausap, parang lagi yung pinaparinggan na gano'n. Sila ni Kuya, may alitan na sila, matagal na. Siguro parang nag-hallucinate na siya. Ang kapatid naman ng biktima na pamangkin ng sospek, di raw lubos akalain na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Wala naman po kaming nasisi. Hindi rin naman po Hindi po namin alam kung ano po yung yung dahilan po ng pagkamatay niya, ba't gano'n siya. Siguro hindi rin po sinasadya ng tsuhi namin, gano'n. Pero mabait po yung kuya ko. Nakuha naman mula sa sospek ang isang .38 revolver na baril. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! Nakisaya si Dea Angel Guardian kasama ang kanyang mga tagahanga sa isang fan meet. May inihanda ring surprise for her. Happy birthday! Thank you! Hindi ko alam sasabihin. Mixed emotion si Angel sa fan meet na yan sa Quezon City na may pa-advanced birthday celebration. Si Angel kasi magsi-celebrate ng birthday sa September 6. Game rin si Angel na nakisaya sa games at photo opportunity. Team Blue rin ang motive ng event na aligned kay Dea bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. And speaking of Encantadia Chronicles Sangre, say ni Angel na marami pang plot twist sa Kapuso series. Something to look forward din daw ng Encantadix ang story ni Dea. Yung character ni Dea, very complex. Ang daming tanong di ba? Siyempre, galing siya sa mga kalaban. And paano siya pagkakatiwalaan ng brilyante at ng mga engkantado? Bakit siya yung pinili ng brilyante? Bip-bip sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman ang taas presyo sa gasolina, habang ang kerosene may 70 centavos ding dagdag kada litro. Ikatlong magkakasunod na linggo na yan ng taas presyo sa gasolina, ikalawa naman sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, posibleng nakakaapekto riyan ang pagbaba ng supply ng langis sa Amerika at nakaambang bagong taripa sa India. Taas singil sa liquefied petroleum gas o LPG ang sumalubong ngayong unang araw ng Burr Month. May dagdag na 20 centavos kada kilo sa kanilang LPG ang Petron. Wala namang paggalaw sa presyo ng LPG products ng Sulain. Ito ang unang taas presyo sa LPG pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na buwang rollback. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng LPG. Ayon naman sa Department of Energy, inaasahan na talaga ang pagtaas sa presyo ng LPG hanggang March 2026 dahil sa taglamig. Ginagamit kasi ang LPG sa mga heater sa ibang bansa. Huli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang motorsiklo sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ang pinagbentahan nito, nahuli rin. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang ilang motorsiklo sa bahaging ito ng Barangay Commonwealth sa Quezon City nang dumating ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Tumambay muna siya. Ilang saglit pa nilapitan niya ang isang motorsiklo, iniatras at saka tinangay. Sa follow-up operation ng Batasan Police, natunton sa Rizal ang 23 anyos sa lalaking nagnakaw umano ng motorsiklo. Huli rin ang 45 anyos sa lalaki na pinagbentahan niya nito. Nabawi sa kanilang motorsiklo. Dumulog po sa ating tanggapan ng ating complainant at meron siyang impormasyon sa whereabout ng kanyang nanakaw na motorsiklo somewhere in Montalban, Rizal. So, with that revelation po, nagkasa po ang ating station follow-up at nakipag-coordinate din po siya sa ating counterpart sa Montalban. Depensa ng mga sospek. Kabenta lang po yun. Tropa ko lang yun. Pero alam mo na ako? Hindi rin po. Hindi ko po alam na nakaw yung motor na yun eh. Magkano pinita kasi? 5 po. 5,000. Dumulog din sa police station ng isa pang biktima na ninakawan din umano ng motorsiklo ng naaresong sospek. Na-recover naman ang kanyang motorsiklo sa Barangay Batasan Hills.
Arestado ang 20 anyos sa lalaki na bumili umano ng nakaw na motorsiklo. Hindi ko po ma'am na nakaw yun po ma'am. Iniwan lang po sa akin ng tropa kung ano yun, nung binagbentahan niya nung nangarnap. Tapos yung hindi ko po alam nakakarnap yun, ayun po sa akin po nabutan yung motor. Iniimbestigahan po natin sila kung sila ba ay parte ng malaking grupo na nag-ooperate dito sa Quezon City na may ganitong modus operandi. Maharap ang 23 anyos sa sospek sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act, habang ang dalawa pang sospek ay sasampa ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Siguraduhin po natin na nasa ligtas na lugar natin i-park ang ating mga motorsiklo, sasakyan. Hanggat maaari po, lagyan po natin to ng kandado. At para naman po sa mga bumibili ng mga second-hand na motorsiklo at sasakyan, siguraduhin po natin makipag-coordinate po tayo sa LTO para po malaman natin kung nakaw na po ba ang nabili nating sasakyan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang mainit na balita, ipinapaaresto ng Senado ang may-ari ng construction company na hindi pa rin dumalo sa hearing ngayong umaga ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Tinunan ng mga senador na mga representative ng mga kumpanya ang ilan sa mga dumalo sa pagdinig. Anila, paano sasagutin ng mga representative ang tanong na dapat ay para sa mga may-ari ng kumpanya? Kaya raw kailangan na may-ari mismo ng construction company ang dumalo. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang contractor na si Sara Vizcaya na ikinuwento kung paano umangat ang kanilang buhay. Anya, dekada na sila na nasa construction industry. 2012 raw nang magsimula sila maging contractor sa DPWH. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. I did mention that Kabilang din sa mga tinalakay ang tungkol sa licensing at accreditation ng mga construction company. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, maaaring ituro ng mga kontraktor ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Patuloy pa rin ang pagdinig ng komite. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa updates. Simula ngayong araw, epektibo na ang 60 araw na pagbabawal sa pag-aangkat ng mga regular at well-milled rice. Alinsunod sa Executive Order 93, epektibo ang rice importation ban hanggang October 30. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, layo ng ban na ma-stabilize ang presyo ng bigas, pati na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabili ang kanilang palay sa tamang presyo. Posibleng mapaikli o mapalawig pa ang import ban depende sa magiging rekomendasyon ng Department of Trade and Industry, Department of Economy Planning and Development at Department of Agriculture. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos maaksidente sa Cebu City. Cecil, paano sila naaksidente? Rafi, nasagasaan ang mga biktima matapos umanong mag-overtake ang motor sa linya ng truck. Batay sa investigasyon ng traffic police, nasa inner lane ng Cebu South Coastal Road ang truck habang nasa middle lane ang mga biktima. Bigla na lang daw lumipat ng linya ang motorsiklo at tumama sa gilid ng truck. Tumilapon ang mga biktima at nasagasaan ng truck. Sinubukan pang makunan ng pahayag ang truck driver na nasa kustudiya ng Traffic Enforcement Unit. Sa Iloilo City naman, patay rin ang isang babaeng senior citizen matapos magulungan ng 10-wheeler. Ayon sa kaanak ng biktima, bibili lang sana ang 72 anyos na biktima ng gamot kaya siya tumawid ng kalsada. Doon siya aksidenteng nagulungan ng truck. Naisugod pa sa ospital ang babae pero idineklarang dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang truck driver na hindi humarap sa media. Paliwanag niya sa pulisya, hindi niya nakitang tumawid ang biktima. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Cagayan de Oro City, patay sa pamamaril ang isang TNVS driver matapos maghatid ng pasahero sa barangay Balulang. Ayon sa mga pulis, 7 tama ng bala ng baril ang tinamo ng driver. Nakatakas naman ang mga sospek. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
Isa sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ay may kinalaman sa karelasyon ng biktima. Kasama rin sa mga iimbestigahan ang huling pasahero ng biktima na nagpahatid sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Mga mare at pare, magpapagalingan sa paghula sa top answer sa Family Feud ang mga kapwa ko GMA Integrated News reporters. Ako po si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Apat na reporter ng GMA Integrated News. Umuwing luhaan. Ang narinig niyo po kanina ay fake news. Representing Team Malaking Misyon ang inyong kumare with Mav Gonzalez, Bea Pinlac at EJ Gomez. Katapat namin ang Breaking News Squad ni Nico Wahe, Bam Alegre, Jomer Apresto at James Agustin. Abangan kung sino sa amin ang magwawagi. May hula ba kayo? Mamayang 5:40 p.m. na sa GMA bago mag-24 oras. Sa Senate hearing ngayong umaga, kaugnay sa flood control projects, ginisa ang kaugnayan ni Sara Diskaya at pamilya niya sa mga naturang proyekto. Kabilang sa mga binusisi ang mga naging flood control project ng mga kumpanya umano ng mga Diskaya. Tinanong din ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kung sino ang kakilala ni Diskaya sa mga tauhan ng DPWH dahil tira raw nauuna sila nakakaalam ng mga proyekto. Tinukoy naman ni Diskaya ang ilang district engineer. Pero itinanggi niya na may nakikita siyang impormasyong tungkol sa mga flood control projects. Inusisa rin ang tungkol sa mga luxury car na pagmamayari niya. Dumalo rin sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero hiniling niya na excuse ang sarili sa pagdinig. Magpapatuloy pa rin ngayon ang Senate hearing. Kaugnay sa issue ng korupsyon sa flood control projects, kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG Dean Professor Christopher Berse. Magandang umatanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali din sa lahat. Opo, paano po makakaapekto sa ongoing investigation ng anomalya sa flood control yung pagbibitiw ni DPWH Secretary Bonoan at pagpasok ni dating DOTR Secretary Dizon? Well, inaasahan ng lahat na magiging patas, no? Magiging objective ang bagong secretary kung meron mang ongoing investigation, no, na ginagawa o gagawin pa ang DPWH. Kasi ang pagbibitaw naman ni Secretary Bonoan ay may kinalaman sa command responsibility. Gaano ba kahirap o kasalimuot yung pag-iimbestiga sa korupsyon sa mga kawani ng gobyerno at ang mga departamento? Well, mahirap siya kasi hindi lang naman iisang departamento ang involved, no? Lalo na pagdating sa infrastructure projects, dumadaan yan sa planning, budgeting, procurement, all the way to elements ng taxation and everything. So kailangan tingnan ang lahat ng mga butas na nakita or ginamit ng mga different personalities, no, para sa issue ng corruption. Paano po ba mapipinpoint kung sino talaga yung mastermind, ika nga, o sino yung nakinabang dito sa mga ganitong uri ng korupsyon? Well, siguro mahirap yan na tanong, ano? Kasi alam nga natin na matagal na ito. This is not the first time na nangyayari. Ngayon nga lang pumutok ng malaki dahil masyadong malaki yung naging pinag-uusapan, no, na halaga ng mga nasayang na infrastructure, na pera, na pondo ng bayan. Siguro mahalaga yung sinasabi ng iba na dapat mayroong independent na investigating body para makita din talaga na walang mapapalampas at walang magiging bias, no, pagdating sa magiging proseso ng investigasyon at sa magiging kalalabasan ng investigasyon. Ano po ba dapat yung pagtunan ng investigating bodies ng pamahalaan para matiyak na may patas na investigasyon at talagang may mananagot? Siguro, Rafi, tingnan din kung unahin mula doon sa buong proseso, no? Tingnan mula doon sa pagpaplano kung sino ba yung mga naging kasabwat o sino ba yung naging kausap. Tingnan din mula hanggang doon sa procurement, no, sa bidding, lumalabas na yung mga issues na yan sa Senado, all the way doon pati doon sa taxation at pati doon sa evaluation, no, ng mga projects mismo. Tama ho kaya yung sinasabi ng iba na kaya mga ganitong infrastructure projects yung sentro ng corruption dahil hindi ito nakikita usually nasa mga liblib na lugar? Well, una yon actually, totoo yon, ano? Mahirap i-monitor kayo sa kasalukuyan kasi wala pa tayong mga talagang established na mechanisms na that will involve communities, no? Kasi mahirap mag-monitor ng mga ganitong project kung hindi natin isasama ang mismong mga komunidad. Pero ngayon, I think may mga projects na inilunsad kagaya ng Project Dime at iba pang mga mechanisms and sa tingin ko yun naman ay makakatulong
So talaga mahalaga po yung partisipasyon ng publiko, hindi lang po sa korupsyon, hindi siguro sa mga infrastructure project, kundi sa iba pang uri ng korupsyon. Ano ho? Yes, opo. Hindi lang actually, yung mga flood control, mahirap talaga yan. Kasi halimbawa, kahit nga yung palagi sinasabi, yung mga dredging, kahit actually yung mga bridges, mga kalsada at mga tulay na itinatayo natin. Kung titingnan natin ang General Appropriations Act, may note doon na yung mga yan ay dapat ginagamit din or pinapatayo as anti-disaster or disaster management projects. Well, abangan po natin kung may maging resulta itong mga investigasyon na ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din. Si NCPAG Dean Dr. Christopher Berse. Matinding pagbaha ang naranasan sa ilang kalsada sa Metro Manila nitong weekend kasunod ng naranasang pag-ulan. Sa Quezon City, mas matindi pa raw sa Ondoy ang naranasang pagbaha. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayon sa Quezon City Engineering Department, hindi naman talaga sapat yung drainage system ng syudad sa dami ng binuhos na ulan nitong Sabado. So nasa 50 millimeters of rain lang per hour ang kakayanin ng drainage system ng Quezon City. Pero yung bumuhos noong Sabado at its peak ay halos 100 millimeters of rain o doble sa kakayaning kapasidad ng drainage system. Kaya umapaw daw yung tubig na nagdulot ng mga pagbaha sa kalsada. Isa sa matinding pagbaha ang portion ng Mother Ignacia Avenue malapit sa EDSA na parang rumaragas ang ilog na yung itsura. Ayon kay Engineer Mark Del Peral, siya yung head ng Quezon City Engineering Department, nang umapaw na ang tubig sa kalsada, bumuhos na ito sa Mother Ignacia dahil mababang bahagi ito ng kalsada. Maliban dyan, bago matayuan ng mga istruktura, posible raw kasi na swamp area ito. Ibig sabihin, natural na daluyan ng tubig. May mga lugar daw noong Sabado na hindi maituturing na flood-prone area pero binaha. Ilan lang dito yung compound ng Ateneo de Manila. Pero malapit yung lugar na ito sa mga identified na flood-prone area. Sa Katipunan, yung kalsada sa tapat ng Ateneo, nagmistula raw itong dam kung saan naipon na yung tubig dahil naharang ng Center Island ang tubig na rumagasa mula sa Ateneo compound patungo sa creek. Pero kung nasunod lang daw sana yung drainage master plan ng Quezon City ay bago nang magtayo yung DPWH ng mga flood control project, hindi sana naranasan yung ganitong pagbaha nitong Sabado. So nasa 27 billion pesos yung identified budget para maipatupad yung drainage master plan ng Quezon City. Mahigit 14 billion pesos na so far yung ginastos ng DPWH sa mga flood control projects sa Quezon City na hindi naka-coordinate sa City Hall. Kung ito raw ay naka-coordinate lang, sana nadagdagan yung capacity ng drainage system. Kung sa ngayon ay nasa 50 millimeters, maaari raw naging 70 millimeters per hour ang capacity ng drainage system, kaya't hindi ganun kadami sana yung umapaw na tubig. Kung naipatupad din daw sana ng maayos yung flood control, halimbawa, naipalaki yung capacity ng San Juan River kung saan pupunta yung karamihan ng tubig mula sa Quezon City, naiwasan sana yung matinding pagbaha na naranasan nitong Sabado. Rafi? Maki, may nabanggit ba yung Quezon City na kagyat na kanilang gagawin para hindi na ito maulit or nagbabala sila na pwede pa itong maulit? Dahil syempre malalaking proyekto yung kailangan para masolusyonan talaga ito. Posible pa, no, Rafi, na mangyari pa to. Pero remember, medyo abnormal yung nangyari nung Sabado. Talagang doble nga dun sa dami ng normal na doble, yung napakarami ng binuhos na ulan. So kung mangyari uli yan, posible yung ganung eksena na nakita natin itong Sabado. So kung ano yung gagawin nila, of course, what they've been trying to do is implement the drainage master plan ng Quezon City. Kasi doon napag-aralan na nila pati yung bilang ng dami ng ulan na bubuhos, kung saan dapat, anong klaseng proyekto, may mga areas na hindi dapat halimbawa pumping station ang nilalagay dahil kung ipapump mo yung tubig, edi magbabaha lang sa kapilang lugar dahil hindi naman tayo coastal area dito sa Quezon City. So, ang ginagawa lang nila at inaapila lang nila lagi, sana kung i-coordinate lamang yung mga flood control projects sa Quezon City dahil may nakahanda naman ng master plan para dito, mas mapapaganda or hindi na natin mararanasan yung ganung katinding pagbaha tulad noong Sabado. Rafi. Maraming salamat, Maki Pulido. May mga nahuli o di kayo natikitan sa Oplan Galugad ng mga pulis Quezon City. Kabilang sa kanila ang isang balikkulungan matapos mahulihan ng hinihinalang shabu. Balita hatid ni Bea Pinla.
Nakayuko at nakaposas na ang kamay ng 29 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ang 2 maliit na sachet ng hinihinalang shabu sa Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Ang suspect balik kulungan matapos mahuli noon dahil din sa iligal na droga. Dumayo siya eh. So possible talaga meron dito na mga kasamahan siya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect. 2 lalaki rin ang naaresto matapos mahuli sa aktong naglalaro ng Karakrus na may higit 1,000 pisong taya. 4 na motorsiklo ang na-impound ng mapuna ang mga pasong dokumento nito, habang 19 na tao ang natikitan dahil sa paglabag umano sa mga ordinansa ng lungsod tulad ng curfew para sa mga menor de edad. Ika-4 na magkasunod na linggo na ito na nagsagawa ng Oplan Galugad ang Pulis Quezon City. Mahigit 100 pulis ang idineploy. Ito yung napili natin na barangay kasi mostly yung mga nahuhuli namin dito nanggagaling. Kaya dito tayo nagsagawa ng Oplan Galugad. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 23 years and counting. Kasama pa rin natin sa pagtutok at pagsaksi sa mga pinakamalalaking balita at informasyon si Pia Arcangel. Muling pumirma ng kontrata ang GMA Integrated News Anchor para sa late night newscast na saksi at ng 24 oras weekend. Present sa contract signing sina GMA Network President and the CEO Gilberto R. Duavit Jr., GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle S. Seva. Sa isang video message, binati at nagpasalamat din si GMA Network Chairman Felipe Algozon sa husay at dedikasyon ni Pia sa paghahatid ng balita. Si Pia hindi lang naghahatid ng impormasyon sa TV kundi pati sa online platforms. Nagpasalamat si Pia sa lahat ng oportunidad at natutuhan niya sa Kapuso Network. Hindi lang daw trabaho para sa kanyang GMA kundi ikalawang pamilya at tahanan na niya. Congratulations, Pia! Kita sa CCTV ang babaeng yan na naglalakad-lakad sa sala ng isang bahay sa Haro, Iloilo City. Umakyat siya sa ikalawang palapag at pagbaba, may dala ng plastic bag. Doon pinaniniwala ang inilagay ng babae ang ninakaw umano nitong mahigit 100,000 pisong cash. Batay sa investigasyon, nitong Agosto lang nang mamasukang kasambahay sa pamilya ang suspect. Sa pakikipag-ugnayan ng biktima sa mga kaanak ng suspect, wala na umano ito sa kanilang bahay. Inaghanap ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong pagulan. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung lokasyon ng binabantayang low pressure area sa loob ng PAR? Well, kaninang alas 8 po ng umaga, yung binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa layong 670 kilometers east-northeast of Biracatan, Duanes. So offshore pa rin pero yung malawak na kaulapan nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng ating bansa, in particular na dito nga sa may bandang Bicol region. Pinalalakas pa po ba ng LPA yung hanging habagat at saang lugar yung mga direktang maapektuhan? Tama po, no? In some ways, pinalalakas nito or na-impluensya nitong low pressure yung hanging habagat. Kaya ngayong araw po, inaasahan natin na posibleng makaranas ng mula 50 to 100 millimeters of rain itong lalawigan ng Quezon at Camarines Norte dahil sa low pressure. Samantala, same amount, 50 to 100 millimeters of rain, posibleng maranasan din po sa lalawigan ng Palawan at Occidental Mindoro dahil naman po sa habagat. Kaya pa rin po natin, no? Yung maging abiso pa rin yung mga kababayan natin dyan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Opo. May analysis na po ba yung Pag-asa doon sa binuhos na ulan nitong weekend? Dahil napaka-unusual doon po talagang doble doon sa normal rainfall. Well, kung titingnan nga po natin, no, yung naganap nung nakaraang Sabado kasi ay dulot na isang malaking thunderstorm activity over the Quezon City area. At monitoring nga natin, halos yung 1 hour na peak na ulan nito ay nahigitan pa yung 1 hour na peak na ulan ng Bagyong Ondoy. Although, nakakonsentrate lang talaga yung ulan dito sa Quezon City. Kaya yun nga, naranasan yung matitinding pagbaha dito sa area. At posible naman pong mangyari ito from time to time kapag may mga
localized thunderstorm. Kaya ang Pag-asa po ay nagpapalabas ng tinatawag nating mga thunderstorm at saka heavy rainfall advisory bilang part ng tinatawag nating nowcasting na usually ang coverage lang up to 3 hours. Ayun nga po. So yun ang key po doon, talagang localized lang talaga at nakasentro talaga sa Quezon City yung napakalakas na buhos ng ulan. Kaya ganun yung nangyari. Tama po, no? Base doon sa nakuha nating radar image, talagang yung Saturday na nagpaulan, yung event in particular, ay isang napakalaking thunderstorm cloud na nakatapat lamang dito sa may bandang Quezon City area. Kaya kung mapapansin po nila or nabalitaan nila sa ilang bahagi ng Metro Manila, ay kung hindi man nakaranas ng matinding pag-ulan, ay hindi kasi ang dami ng ulan na naranasan natin dito sa Quezon City. Ilang bagyo pa po ba inaasahan natin para sa buwang ito? Well, sa buwan po ng September, inaasahan natin mula 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating ma-monitor at lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na posibleng 2 or at least 3 rito ang maglandfall. Kaya antabayanan din po yung mga monitoring natin ng mga low pressure na kadalasan ay nagkakaroon ng potential na maging bagyo at makapekto nga sa ating bansa. Tuwing kailan po ba nagkakaroon ng malakas at napakaraming buhos ng ulan? Tulad nung nangyari po nung Sabado? Kung mapapansin natin, Rapi, no, itong pag-ulan nung nakaraang Sabado ay halos naganap during the latter part of the day, yung makapananghali onwards. No? So kapag mga localized thunderstorm, mas malaki po ang tsansa na mangyari ito tanghali, hapon, or gabi. Lalong-lalo na kung wala namang bagyo at nangyayari din to kahit na doon sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, kahit yung sinasabi natin na dry season, pwede rin mangyari ito. No? So anytime na mangyayari ito, nandito po yung monitoring natin. Ito nga yung tinatawag natin pag-issue natin ng thunderstorm advisory at mga posibleng rainfall advisory para magbigay ng abiso sa mga kababayan natin sa mga potential na impact nito. May malakas bang ulan na dala, malalakas na hangin, madaming ulan, o may mga pagkidlat at pagkulog ba na dala itong mga thunderstorm activity na ito. Of course, pwede rin po mangyari ito sa ibang lugar. Ano? Paano po kung hindi narinig ng ating mga kababayan yung advisory po ninyo? Ano po yung telltale sign na magkakaroon ng ganito kalakas na buhos ng ulan na localized sa thunderstorm? Well, normally kasi pag nag-issue po tayo ng tinatawag nating thunderstorm advisory, once na may na-monitor na tayong namumuong thunderstorm clouds or may existing na thunderstorm cloud sa isang lugar at nakita natin kumikilos papalapit nga ng isa pang lugar. No? So simula po ng alas 11 ng umaga, ng Sabado ay nag-issue na po tayo ng tinatawag natin na thunderstorm advisory. In particular, nung 12:52 po ng tanghali, nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory number 3 at binanggit natin no, na posible nga makaranas ng pag-ulan hindi lamang Metro Manila, kundi yung mga ilang pangkaratig lalawigan in the next 2 to 3 hours. So again, dapat po talagang paghandaan at dapat huwag ipagwalang bahala kapag kayo po yung nag-issue ng localized thunderstorm dahil posibleng maging threat ito dun sa lugar na inyong binigyan ng warning. Tama po. No? Yung monitoring natin dapat ng weather ay hindi lamang tuwing may bagyo kasi karaniwan po yung mga kababayan natin nagtatanong lamang kung may bagyo kapag nakaranas ng pag-ulan. Dapat aware din po sila na ang mga pag-ulan ay hindi lamang dinadala ng mga bagyo, kundi maging yung mga iba pang weather system, gaya nga po ng localized thunderstorm, habagat, low pressure, mga iba pang weather system na pwedeng mag-ulan at magdulot nga rin po ng mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas. So dapat huwag rin po mag-monitor sa balita at of course mag-subscribe sa inyong mga social media accounts para malaman yung pinaka-latest na impormasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mainit na balita, ipiniliwanag ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung bakit siya nagbitiw sa Department of Public Works and Highways. It's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Nakapanayam siya matapos humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong umaga kaugnay sa flood control project. Isang linggo na ang kabi-kabilang riot sa Indonesia na nag-ugat sa umano'y korupsyon ng ilang opisyal ng gobyerno.
Sobra-sobra daw kasi ang dagdag sahod at housing allowance na nakuha ng ilan nilang mambabatas. Lalo pang tumindi ang mga kilos protesta nang masawi ang isang motorcycle taxi rider matapos mabangga at makaladkad ng isang police car nitong Huwebes. May 4 na iba pang nasawi sa mga hiwalay na insidente. Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima si Indonesian President Prabowo Subianto at pinaiimbestigahan ang nangyari. Umayag na rin daw ang mga political party na bawasan ang mga benepisyo ng mga mambabatas para matigil na ang mga riot. Kinansila muna ang ilang kilos protesta ngayong araw matapos higpitan ang seguridad sa Jakarta. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Indonesia ang ating mga kababayan sa Jakarta. Pinayuhan silang umiwas muna sa malalaking pagtitipon na pwedeng pagmulan ng gulo. Wala namang napaulat na nasaktang Pinoy dahil sa mga riot. Ngayong Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, sumentro sa depensa sa mga dagat na sakop ng Pilipinas at pagpapayabong nito ang mensahe ng Stop and Salute Flag Raising Ceremony kaninang umaga sa Rizal Park. Kahit masama ang panahon, dumalo pa rin ang ilang opisyal ng gobyerno, maritime industry workers at stakeholders, historians at media personnel. Naging speaker din ng event sina Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centino, National Maritime Council spokesperson at Undersecretary Alexander Lopez at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng whole of nation approach sa pagtanggol sa mga agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Heto na ang latest sa ilang ex-PBB celebrity collab housemates. Nag-flex si Kapuso Big winner Mika Salamanca ng kanyang deserved na latest achievement. May new car si Mika as part of her new blessing. Shinare niya ang ilang pictures habang nasa car siya. Say pa ni Mika kasama ang new car sa kanyang 2025 bucket list na na-unlock. Japan sa Japan! Instant bonding naman ang vibes ng trio ni na Ralph De Leon, Will Ashley at Shuvi Etrata o Ra Will V habang nasa Tokyo. Kita yan sa TikTok video na pinost ni Shuvi. May kanya-kanyang solo sayawan moment din sila. Ang Rawi nagkulitan sa kanilang duo video kung saan i-recreate nila ang one-arm challenge. At ang latest highlight ng trip ng Ra Will V ay ang pagsusuot ng traditional wear na kimono. Mga kapuso, birth month na. Tinanong namin ng netizens ano ang pinakahihintay nyo kapag birth season na. Ito ang sagot nila. Ang sabi ni Joseph Tolentino, pinakahihintay niya yung pag-uwi ng mga kamag-anak niya dahil halos lahat daw ay nasa ibang bansa at busy sa trabaho dito sa Pilipinas. Ang pinakahihintay naman ni Eric Padrinao ang hinihintay din ng lahat ng mga manggagawa. 13th month Yun. pay with groceries giveaway daw sana. Para naman kay Kai Lumanta Vargas, most awaited niya ang paglalagay ng Christmas decorations, mga salo-salo at bigayan ng regalo. Hindi rin syempre mawawala ang bibingka, puto bumbong at mainit na tsokolate na hinihintay ni Cesalita de los Reyes. Gusto ko rin yan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.